Yan ang ating mga alagang bower na kambing. Busog nila ngayon, no. Bundat na bundat yung tiyan, no. So nag-uwi na yung ating mga alagang kambing. Kaninang alas 2 pinakulan ulit natin itong ating mga alagang kambing. Bale from 11 to 1 ng hapon pinasok natin. Tapos isang oras lang na pahinga. Tapos from 2 hanggang ngayong 5:30, ayan, umuwi na yung ating mga alagang bower na kambing dito. At kitang kita nyo naman, no, bundat na bundat talaga yung tiyan nila, lalaki. Tapos yung ating mga alagang mga native na kambing at saka ating mga alagang tupa, yan, nandiyan pa sa parangan. Diyan pa sila kumakain, hindi pa sila umuwi kasi hindi pa sila busog. Pero yung ating mga alagang bower na kambing dito, yan, no, tignan nyo naman, no, napakalaki ng tiyan nila, busog na busog. So ngayon sinasamantala lang talaga natin yung pagkakataon na maganda yung panahon, dahil hindi natin alam, baka bukas bigla na namang umulan. Kahit papaano nakakabawi-bawi yung ating mga alaga dito na ilalabas natin, nakagala sila, nakakain sila ng mga gusto nilang kainin ng mga dahon o mga damo. Unlike kapag nakakulong lamang sila na binibigyan natin sila ng pangkumpay. So andito na sila sa tabihan ng ating farm. Mamaya isa na yung uuwi. Mas maganda na dito na rin sila sa tabihan lamang para hindi tayo mahirapan maghanap. Dahil kapag pinapakulan natin itong ating mga alagang kambing, ang isa sa problema natin ay yung paghanap sa kanila. Dahil nakakalayo, nakarating ng gubat at medyo mahirap silang hanapin. You know, lapit tayo ng konti. So ito yung parangan dito sa amin. Dito lang natin sila pinapakawalan. Nandyan lang sila. Kaso nakabot nga sila ng malayo. Tapos dito naman yung ating mga alagang tupa dito sa parang. Kitang-kita nyo yung tiyan ng ating painted dappled na to. Pakalaki ng tiyan. Ito nga palang kabing natin na ito ay buntis na siya. Ang nakasampa dyan yung ating red bower buck na si Kengkoy. Eventually yung anak niya, yun lamang yung anak niya nga ay namatay dahil sa bloat. Kaya sayang yung anak niya dahil malaki na yun. Yun nga yung plano natin, sana gamitin din na pang-upgrade dito sa ating mga native na kambing. Kaso kasamang palad niya ay namatay. So hopefully itong kanyang pinagbubuntis ay magkaroon ulit tayo ng isang buck. Pero hindi na pala pwede dahil magkakaroon na ng inbreeding. So ang pinakasolusyon natin ay bumili ng panibagong buck sa trusted natin ng mga kaibigan na magkakambing din. Yung nga pala yung iwasan nyo kapag kayo ay nag-aalaga ng kambing, yung inbreeding. Dahil sayang yung panahon ng pag-breed natin kung mag-i-inbreed lang din kayo, dahil imbis na palaki yung inyong mga alaga ay liliit at mababansot lamang, hindi sila lalaki talaga ng tuluyan. Kaya ang sinasuggest ko talaga na kapag gusto nyo mag-breed ng mga kambing o i-upgrade yung inyong mga alagang native na kambing ay mag-invest kayo sa quality buck. Yan, nag-uwian na sila. Ito yung ating buck na si Kengkoy. Yan yung sumampa sa ating mga kambing dito. Siya yung ating buck ngayon. Pure breed lamang siya. Hindi pa natin afford ang full blood, pero darating din yung panahon na maka-afford tayo ng full blood. Yun nga, so yung sinasabi ko sa inyo, iwasan natin yung inbreeding. Dahil yun yung makakasama sa genetics ng mga alaga nyong kambing. Kung kayo ay may mga F-series na kambing o mga percentage bower, percentage Anglo, Nubian, much better na magpalit kayo ng buck every 2 to 3 years
o wag nating pasampahan uli yung anak sa tatay or kapatid sa magkapatid, dahil yun ang hindi yun ikakasama ng genetics na inyong alaga. Masisira yung genetics na imbis na lumaki ay sa paliit yung punta ng inyong mga alagang kambing. So dito yung pinapractice natin ay nag-invest talaga tayo sa buck. Si Kengkoy, yan yung pangalawang buck na natin. Yung una natin buck dito ay yung blackhead bower na si Supremo. Yan, umuwi na sila. Pero nung nakasampa na si Supremo at magkakaroon na tayo ng inbreeding, kapag kinip pa natin si Supremo ay binenta na natin siya. At bumili tayo ng panibagong buck. At ang pinalit nga natin ay itong ating red bower buck na si Kengkoy. So yung kagandahan kapag hindi tayo nag-inbreed, dahil maganda yung nagiging palabas natin, at the same time ay napapaganda natin yung genetics ng ating mga alaga. Ngayon, nakapasok na yung ating mga alagang bower na kambing dito. Hindi na tayo mahirapan maghanap. Yan, sa loob na sila. At busog na busog yung ating mga alagang kambing dito. Yan. Ito ating painted na bower. So ito ay buntis na. Itong ating painted dappled. Ang nakasampa dyan ay itong si Kengkoy. Busog na busog oh. Tapos ito yung ating traditional. Buntis na rin yan. Ito nasampa na rin yung ating red doling na yan. Hindi ko lang alam kung buntis na siya. So kaya sa may mga alaga din ng mga native na kambing, ang pinaka-suggestion ko talaga sa inyo para mapalaki nyo yung lahi ng inyong mga native na kambing ay mag-invest kayo sa quality buck. Yun lang naman yung pinagpag-i-investan nyo. Kahit anong klase na ng babae yung inyong pasampa, basta maganda yung inyong buckling, pumili na kayo ng pure breed para kahit paano ay medyo mataas-taas na yung linyada o yung bloodline ng inyong kambing. Para yung mga native nyong kambing, imbis na nasa 20 kilos lang yung isang taon, o minsan hindi pa, ay mapaabot nyo ng 25 to 30 kilos ang timbang na inyong kambing sa loob ng isang taon lamang. O minsan may mga upgraded na kambing na 5 months pa lang mag 20 kilos na, kasi maganda yung linyada ng ama. Kukuha talaga yung laki at yung bigat at saka yung itsura sa ama. Kahit hindi ganun kaganda yung ina, basta maganda yung ama, mahahatak yun ng upgraded bower o yung tinatawag natin percentage bower. Kaya dito sa ating mga alagang native na kambing, ito kung si Kengkoy yung ating pinapasampa. Kahit medyo malaki tapos medyo maliit yung ating native na kambing, nakakaya naman. Yung isa nating native na kambing, hindi natin tinulungan, nakita na natin nakaanak na. So hindi nahirapan. So sa susunod na panganakan niya, hindi na rin siya mahirapan kasi first time niyang mga anak, tapos hindi man siya ganun kaya nahirapan sa panganak. Kaya okay lang din. Pero kapag sobrang liit talaga nung kambing at first time nga mga anak, talagang kailangan natin bantayan dahil baka mamatay lang tayo ng anak dahil malaki talaga ang nagiging anak. O yung nagiging anak, malaki yung diferensya ng nagiging anak ng may sampa ng percentage bower. So yun lamang yung babae ko sa inyo sa vlog natin na ito. Iwasan natin yung inbreeding dahil yung inbreeding yung sisira ng linyada o yung genetics ng ating mga alagang kambing. At kung gusto nyo mapalaki yung inyong mga alaga, kailangan talaga na mag-invest kayo sa quality buck. Yun lang yung pinaka-sekreto doon pagdating sa breeding. So hanggang dito lang yung ating vlog at maraming salamat sa inyo. This is Sir Millennial Farmer, ang Hilong Adventure, at hanggang sa muli. Yo, paalam.